Ang unang game-worn jersey ni Bronny James sa kanyang career kasama ang Los Angeles Lakers ay naibenta sa halagang $38,400 sa isang auction noong Biyernes sa Sotheby's. Suot ni Bronny, anak ng Lakers star na si LeBron James, ang jersey na ito noong kanyang debut sa Las Vegas Summer League noong July 12. Nakakuha si James ng 8 points of 3 of 14 shooting, kasama ang 5 rebounds at 2 steals sa isang 99-80 pagkatalo laban sa Houston Rockets. Ang number 55 pick ng Lakers ay hindi lamang ang 2024 lottery pick na kasama sa Sotheby's slot. Ang jersey ng number 3 pick ng Houston Rockets na si Reed Sheppard ay naibenta sa halagang $15,600, habang ang jersey ng number 4 selection ng San Antonio Spurs na si Stephon Castle ay naibenta sa $6,000. Ang game-worn jersey mula sa number 1 pick ng Atlanta Hawks na si Zachary Richacher ay naibenta sa $3,360. Ang mga halagang ito ay hindi maihahambing sa demand para sa unang NBA jerseys ni Victor Wembanyama matapos siyang piliin bilang number 1 pick of 2023 draft ng Spurs. Ang jersey na suot ni Wembanyama sa kanyang Summer League debut ay naibenta sa $62,000, habang ang isang jersey na suot niya sa kanyang regular season debut ay nagtala ng record price na $762,000. Ang unang regular season jersey ni James ay malamang na magkakaroon din ng mataas na demand, lalo na't siya ay naghahanda upang maging bahagi ng unang aktibong father-son duo sa kasaysayan ng NBA. Tumaas na ang interes sa memorabilia mula sa USC player. Isang playing card na tampok si James ang naibenta sa pinakamataas na presyo na $9,150 sa Golden Auctions noong Hunyo, at isang one-of-one autograph card na may pirma ni James at ng kanyang ama ang naibenta sa halagang $114,000 noong Marso. Sa ibang balita naman, ang Lakers ay hindi gaanong gumawa ng mga hakbang upang mapalakas ang kanilang roster ngayong off-season. Ngunit dahil sa kamakailang injury ni Christian Wood na sumailalim sa isang arthroscopic surgery sa kanyang kaliwang tuhod at magiging out ng hindi bababa sa 8 linggo, maaaring kailanganin ng Lakers na palakasin ang kanilang frontcourt. Ayon kay Shams Charania ng The Athletic, ang Lakers ay paborito na pumirma kay Christian Coloco, isang rim-protecting center. Ipinakita ni Coloco ang kanyang potensyal bilang bahagi ng rotation noong 2022-23 rookie season sa Toronto Raptors. Naglaro siya ng 58 games kung saan 19 sa mga ito ay nagsimula siya at nagtala siya ng isang block kada laro salamat sa kanyang defensive instincts at timing. Gayunpaman, hindi siya nakapaglaro noong buong nakaraang season dahil sa mga ulat noong Enero na nagsasabing ang 24 na taong big man ay may blood clot issues na posibleng magpahamak sa kanyang career. Para sa Lakers, wala pang tiyak na kasunduan kay Coloco. Sila pa lamang ang mga frontrunners para sa serbisyo ng big man, ngunit interesado rin ang ibang mga team tulad ng Toronto Raptors, Los Angeles Clippers at San Antonio Spurs. Ngunit pagdating sa mga walang risk na signings, maaaring maging magandang hakbang para sa Lakers na palakasin ang kanilang frontcourt rotation sa pamamagitan ng pagkuha kay Coloco. Dahil wala si Wood sa simula ng season, kailangan nilang umasa kay Jackson Hayes para sa mas maraming minuto sa likod ni Anthony Davis. Mayroon ding mga pagdududa sa kalusugan ni Jared Vanderbilt na nagkaroon ng foot injury mula February 2024 hanggang sa katapusan ng season. Si Coloco ay medyo hilaw pagdating sa opensa, ngunit hindi ito magiging malaking problema para sa Lakers na may maraming playmakers sa kanilang roster.
Ang Pag-asa ay nawawala na ang kanyang mga blood clot issues at magkakaroon siya ng mahabang at produktibong career sa NBA, maging sa Lakers o ibang team. Ang tanging malaking karagdagan ng Lakers para sa darating na season ay ang pagkuha sa dalawang young players na sina Dalton Knecht at Bronny James. Bagamat inaasahang magbibigay si Knecht ng kontribusyon dahil sa kanyang kakayahang mag-shoot mula sa labas, mangangailangan pa ng ilang taon si James bago siya magkaroon ng epekto para sa team. Sa totoo lang, halos ibinalik ng Lakers ang parehong team mula sa nakaraang season, na tanging sina Spencer Dinwiddie at Taurean Prince lamang ang nawala sa free agency at walang bagong player mula sa open market. Ang front office ay tila nag-aantay ng tamang oras para gumawa ng malalaking hakbang, ngunit mahalaga ang oras, lalo na't si LeBron James ay papalapit na sa edad na 40. Inaasahan ng Lakers ang mga internal improvements. Marahil sa mas mabuting kalusugan ni na Gabe Vincent, Jared Vanderbilt at ang pag-usbong ni Max Christie, maaari silang mas gumanda mula sa kanilang 47-35 record. Noong nakaraang taon, baka rin magdisenyo si head coach J.J. Redick ng sistema na magpapakinabang sa kasalukuyang lineup ng Lakers. Tanging oras lamang ang makapagsasabi kung tama ba ang kanilang mabagal na diskarte. Ngunit sa ngayon, hindi gaanong promising ang kanilang tsansang makakuha ng titulo. Speaking of pagpapalakas, ang Phoenix Suns ay sumang-ayon sa isang deal kasama si Mamadi Diakite ayon kay Michael Scotto ng Hoops Hype na magbibigay daan sa 6'9" forward na sumali sa kanilang training camp. Si Diakite na nakatanggap ng $1.4 million mula sa Knicks bilang bahagi ng Mikal Bridges trade ay magkakaroon ng pagkakataon na patunayan ang sarili sa Phoenix habang sinusubukan niyang makakuha ng pwesto sa roster. Bagamat hindi magiging madali ang laban, ang Exhibit 10 deal ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang makuha ang isang kontrata o ipagpatuloy ang kanyang pagdevelop sa G League kasama ang Valley Suns. Sa hiwalay na kasunduan, nakuha ng Valley Suns, G League affiliate ng Phoenix, ang player rights ni Mamadi Diakite mula sa Westchester Knicks kapalit ni Theo Maledon at Trevion Williams. Si Diakite na hindi na-draft noong 2020 matapos tulungan ang Virginia na magwagi sa NCAA Championship noong 2019 ay unti-unting binuo ang kanyang NBA resume. Nakalaro siya sa 55 NBA games para sa Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs at New York Knicks. Noong nakaraang G League season, si Diakite ay nag-average ng 4.4 points, 8.7 rebounds, at 1.4 blocks per game of 18 games sa pagitan ng Knicks at Austin Spurs. Habang ang depensa at rebounding niya ay naging mga standout na aspeto ng kanyang laro, ang kanyang shooting ay patuloy na pinapahusay. Ipinakita ni Diakite ang potensyal bilang isang stretch forward na nag-attempt ng 3.5 three-pointers per game. Ngunit nahirapan siya sa efficiency na may 31.7% shooting mula sa 3-point line. Sa kabila ng mga hamon na ito, nagpakita siya ng pag-unlad sa G League na may 34.3% shooting mula sa labas sa 42 G League games na nagpapakita ng pag-asa na ang kanyang outside shot ay patuloy na magiging mas mahusay. Hindi bago ang Phoenix sa kakayahan ni Diakite dahil bahagi siya ng Milwaukee Bucks noong rookie season niya sa ilalim ni Mike Budenholzer na ngayon ay head coach ng Suns. Bahagi rin siya ng Bucks sa 2021 NBA Championship Team na nagbibigay sa kanya ng mahalagang karanasan sa pinakamataas na antas. Ang pagkakakilala niya sa estilo ng coaching ni Budenholzer ay maaaring maging asset habang sinusubukan niyang makahanap ng papel sa roster ng Suns. Bagamat ang NBA journey ni Diakite ay binubuo ng maiikling stints at developmental stops, ang kanyang versatile skill set ay nagpapakita ng interes para sa Suns. Ang kanyang defensive tenacity, shot blocking ability,
at rebounding presence ay may malaking halaga, lalo na sa isang liga na higit na pinahahalagahan ang mga big men na kayang mag-shoot mula sa labas. Bagamat hindi pa consistent ang kanyang three-point shooting, ang potensyal ni Diakite na maging isang mas maasahang stretch forward ay naaayon sa pangangailangan ng Suns. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.